Ng resolusyon ay lamang babatas para imbestigahan ng Kamara ang ginagawang reclamation ng China sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. At kaugnay niyan, makakausap po natin si Representative Nery Colmenares. Congressman Colmenares, magandang tanghali po, si Maris Umali po ito. Magandang tanghali rin, Maris, at sa mga viewers po ninyo. Una po sa lahat, Congressman, ano po ba ang nais tahakin ng isinusulong ninyong investigasyon sa mga aksyon ng China sa West Philippine Sea? Well, una muna kasi sumusobra na talaga ang China. Dahil wala siyang pruweba sa kanyang claim diyan sa West Philippine Sea, ayaw niyang pumunta sa International Tribunal. Pero ang ginagawa niya naman, nangbubuli siya dito, expansion ng expand sa West Philippine Sea. No? So talagang kailangan ng mag-gather tayo ng international support at syempre, tindigan natin yung teritoryo natin, pero mag-gather tayo ng international support. Para effective yung international support natin, dapat yung Kongreso, halimbawa, at ang Korte Suprema, ay kaisa doon. Congressman? Para ang Kongreso ay mag-condemn sa ginawa ng China at mag-work ang Kongreso doon sa Interparliamentary Union, sa union ng mga Kongreso sa buong mundo, na kung saan miyembro din ng China, para kondenahin din yung ginagawa ng China dito sa region, sa region na nakathreaten ng peace and stability at hindi lang pag-violate sa sovereignty ng Pilipinas mismo. So that's the reason. Yeah. Go ahead. Well, that's the reason that we filed it. No? So on second tack, doon naman sa nabanggit po kaninang Korte Suprema, alam mo, Maris, may final kami noong 2008 pa, no? Sa Korte Suprema, isang petition na ipagbawal ang joint exploration ng Philippine government at China doon sa West Philippine Sea. Nagkaroon dati ng JMSU, ng Joint Marine Seismic Undertaking between China and the Philippines, na kung saan ang tingin namin, doon nagagather ang China ng intelligence information kung saan ang mga langis, saan ang mga natural gas. Kaya nga naging aggressive sila ng 2009-2010 at hinala namin dahil doon sa JMSU na yon. Ano po so na-file yun ng, yes. Ano po ang naging hatol o desisyon o yung naging development nitong petition na inihain nyo sa Supreme Court noong 2008? Well, actually, nung final namin sa Supreme Court, hindi ni President Arroyo yung treaty. Kaya yun, pero ngayon, ang case, hindi pa na-desisyon na ng Korte Suprema. So it's been like 7 years na. So we're asking the Supreme Court to also issue a decision para once and for all, may jurisprudence rin. So sabing, hindi pwedeng mangimas po ng China doon. So kung andyan na yung ang Korte Suprema, andyan na yung Kongreso, mas effective yung ating pag-gather ng international support para naman ihinto o sugpuin itong pagpasok ng China. Exactly. Ang sinasabi palagi natin, Maris, sa Philippine government, ang China ay tindigan natin ang teritoryo natin. Pero huwag tayong pumunta sa US. Alam naman natin ang US, another bully lang yan eh. Sa international community tayo pumunta, lalo na't ang mga bansang apektado rin nung ginagawa ng China sa ngayon. Exactly, sir. Kasi nga, ang nais naming malaman, dahil nga, kung sa International Tribunal nga, kung saan natin idinudulog yung kaso na ito, ay hindi naman ino-honor o hindi naman na dinadaluhan ng China, ano po ang malaking maitutulong kung meron ng naging resulta yung investigasyon sa ating Kongreso at kung maglabas din ng desisyon yung Korte Suprema? Well, actually, mga iba't ibang stages yan, Maris. Ano? At tingin ko, the more support that we gather, the more tingin ko naman, alam mo, mas takot ang China sa sa international community. Sa US, hindi siya ganong takot sa US. Alam niya, ang utang ng US sa kanya, $1.3 trillion eh. So, ngayon, ang tingin ko, ang strength ng China, marami siyang negosyo sa buong mundo. Pero ang vulnerability niya rin, marami siyang negosyo sa buong mundo. At ngayon, katulad dito sa Pilipinas, we're asking President Aquino, kung matayo ko sa China sa international community, pero dito sa domestic, implikan mo rin yung mga Chinese corporations mula sa mainland China, lalo na yung mga mining nila dito. See if they're violating Philippine laws, environmental laws, labor laws. Diba? Hindi naman dapat na doon binaviolate nilang sovereignty natin sa West Philippine Sea. Dito sa loob ng Pilipinas, binaviolate pa rin nila ang batas natin. So if we gather international support at pwedeng ma-pressure talaga ang China na you follow naman the rules dito sa region at huwag naman yung nambubuli ka.
And of course, may vulnerability siya kasi may trade at may business siya doon sa iba't ibang bansa. So sa amin, tuloy lang yon kasi hindi naman sa isang iglap makukuha mo lahat Para bang ano yan, kung baga sa rally, isang rally, dalawang rally. In the end kasi dumadami ang sumusuporta sa'yo, mapipressure na rin yung China. Kahit sa ngayon, nagpapakita siya na parang hindi siya apektado sa International Tribunal. I'm sure pag makagather tayo ng malaking support sa international community at syempre ang pagdiit ng Filipino people ng ating soberenya, the more reason na ma-stop natin yung adventurist and aggression ng China dyan sa West Philippine Sea. Alright, maraming salamat po sa inyong panahon, Representative Nery Colmenares. Magandang tanghali po.